Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng mga ngiting nagtatago ng lason at mga luhang humihingi ng katarungan. Sabi nila, ang pag-ibig ay bulag. Ngunit paano kung ang pagkabulag na yon ang magiging dahilan ng pagkasira ng buhay ng pinakamahalaga sa iyo? Ito ang kwento ng isang pusong handang isugal ang lahat para sa katotohanan, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kapahamakan. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng kusina, tanaw ni Luningning ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Sa malaking hapagkainan ng Villa Makiling, sa ilalim ng kumikinang na ilaw ng aranya, nakaupo si Sir Dante, ang kanyang amo, at sa tapat nito ay si Ma'am Marikit, ang magiging asawa nito. Sa pagitan nila, nakaupo ang 6 na taong gulang na si Amihan. "Anak, say ah," malambing na sabi ni Marikit, hawak ang kutsarang may kanin at ulam. Ngumiti si Amihan at masunuring ibinuka ang bibig. Isang ngiti ng kaligayahan ang gumuhit sa mga labi ni Dante. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ngayon na lamang ulit na silayan ni Luningning ang ganoong kapayapaan sa mukha ng kanyang amo. Para itong isang tao na pagkatapos maligaw sa mahabang kadiliman, ay sa wakas nakahanap muli ng liwanag. At ang liwanag na yon, para sa kanya, ay si Marikit. Si Marikit Villanueva. Isang babaeng perpekto sa lahat ng anggulo. Maganda, mahinahon, at tila isang anghel na ipinadala ng langit upang buuin muli ang basag na pamilya ni Dante. Ganoon ang tingin ng lahat. Ganoon din sana ang tingin ni Luningning. Pero may mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. May mga bagay na tanging puso lamang ang nakakaramdam. At sa tuwing tinititigan niya ang mga ngiti ni Marikit, may kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang dibdib. Biglang tumunog ang telepono ni Dante. Tiningnan niya ito at magalang na nagsalita. "Excuse me for a moment, work call." Tumango si Marikit. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. "Of course, mahal. Take your time." Nang makalayo na si Dante at pumasok sa kanyang study, doon nagsimula ang lahat. Sa isang iglap, tila humangin ng malakas sa loob ng mansyon. Ang maamong mukha ni Marikit ay biglang nagbago. Nawala ang tamis sa kanyang mga mata. Napalitan ng isang matalim at malamig na tingin. Si Amihan, sa kanyang pagka-inosente, ay aksidenteng natabig ang kanyang baso ng tubig. Kumalat ang tubig sa mamahaling tablecloth. Nanlaki ang mga mata ng bata sa takot. Sorry po, Tita Marikit." Hindi sumagot si Marikit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos. Ang tunog niyon sa plato ay tila isang babala. Lumapit siya kay Amihan at sa bawat hakbang niya, tila lalong lumalamig ang paligid. Mula sa kusina, natigilan si Luningning. Ang hawak niyang basahan ay tila dumikit sa kanyang palad. Nanigas ang kanyang buong katawan. Yumuko si Marikit hanggang sa magpantay ang kanilang mga mukha ng bata. Ang kanyang boses, na kanina'y sinlambing ng musika, ngayon ay tila isang nakakakilabot na bulong. "Alam mo ba kung gaano kamahal ang tablecloth na ito, ha? Bata ka?" Mahinang sabi niya, ngunit puno ng pagbabanta. "Hindi mo kayang bayaran ito kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao mo. Isa ka talagang pabigat sa buhay namin." Ang bawat salita ay tila isang sampal sa murang isipan ni Amihan. Nanginginig ang mga labi ng bata at namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Tila naubusan ng hininga dahil sa takot. Nakatayo lang si Luningning sa kanyang pwesto, isang hindi nakikitang saksi sa kalupitang nagaganap. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo at yakapin si Amihan. Gusto niyang isampal kay Marikit ang lahat ng kasinungalingan nito. Pero sino ba siya? Isa lamang siyang kasambahay. Isang utusan na walang karapatang makialam sa buhay ng kanyang mga amo. Ang takot na mawalan ng trabaho ay tila isang tanikalang pumipigil sa kanyang mga paa.
Maya-maya pa, bumalik na si Dante, muling ngumingiti. Sorry about that, mahal. Everything okay here? Sa isang kisap mata, ang demonyo ay muling naging anghel. Hinaplos ni Marikit ang buhok ni Amihan at ngumiti ng buong tamis kay Dante. Everything is perfect, mahal. Nagkakatuwaan lang kami ni Ami. Di ba, anak? Tumingin si Marikit kay Amihan. Isang tingin na may kasamang hindi nakikitang patalim. Mabilis na tumango ang bata. Pinipigilan ang luhang malapit nang bumagsak. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Luningning, ang kanyang puso ay kasing bigat ng mundong kanyang pinapasan. Tiningnan niya si Amihan na tahimik na naglalaro sa isang sulok ng sala. Yakap-yakap ang paborito nitong manika. Isang manikang may kupas ng damit, ang huling regalo ng kanyang yumaong ina. Ilang sandali pa, lumabas si Marikit patungo sa hardin. May dala itong isang maliit na bagay. Sinundan ito ng tingin ni Luningning mula sa bintana ng kusina. At doon, ang kanyang puso ay tila piniga hanggang sa madurog. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon, basta na lamang itinapon ni Marikit sa malaking basurahan sa labas ang manika ni Amihan. Ang huling alaala ng ina ng bata, itinapon na parang isang walang kwentang basura. Napasinghap si Luningning, napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbing gustong kumawala. Sa sandaling iyon, alam niya na ang kasamaang nasasaksihan niya ay hindi na niya kayang palampasin pa. Ang katahimikan niya ay hindi na pag-iingat, kundi isang kasalanan. Ang iyak ni Amihan ay tila isang matulis na punyal na tumutusok sa kapayapaan ng gabi sa Villa Makiling. Nasa loob ng kanyang study, si Dante, sinusubukang tapusin ang ilang mga papeles, ngunit ang bawat hikbi ng kanyang anak ay humihila sa kanyang atensyon, pabalik sa masakit na realidad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa loob ng 1 taon, ang mansyon na ito ay naging isang tahanan ng kalungkutan. At ngayong unti-unti nang bumabalik ang liwanag, mayroon na namang aninong gumagambala. Hindi na niya natiis. Bumuntong hininga siya at tumayo. Ang kanyang pagiging ama ay isang tungkuling pilit niyang ginagampanan, kahit na ang puso niya mismo ay hindi pa buo. Nakita niya si Amihan sa sala. Paikot-ikot. Ang maliliit nitong mga kamay ay abala sa paghahalongkat sa ilalim ng sofa, sa likod ng mga unan, sa bawat sulok na posibleng pagtaguan. Pula ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Ami, anak, anong problema? Malumanay niyang tanong, lumuhod para magpantay sila. Si Mimi po. Nawawala si Mimi. Sagot ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko po siya makita, Daddy. Si Mimi, ang kupasing manika. Ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa na si Laura. Kumirot ang puso ni Dante. Ang manikang yon ay hindi lang laruan. Iyon ay isang piraso ng kanilang nakaraan. Isang bagay na pareho nilang pinanghahawakan. Sakto namang lumabas si Luningning mula sa kusina. May daladalang isang basong gatas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang ekspresyon na bihirang makita ni Dante sa maamo nitong mukha. Sir Dante? Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Pwede ko po ba kayong makausap saglit? Tungkol po sa manika ni Amihan. Tumango si Dante. Pinaupo muna si Amihan sa sofa. Lumayo sila ng kaunti para hindi marinig ng bata. Ano yun, Nening? Nakita mo ba? Yumuko si Luningning, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Sir, nakita ko po kung nasaan. Huminga siya ng malalim. Nakita ko po si Ma'am Marikit. Itinapon niya po sa basurahan sa labas. Natigilan si Dante. Ang mga salita ni Luningning ay tila hangin lamang na dumaan sa kanyang tainga. Hindi niya ito maintindihan. Ano? Baka nagkakamali ka lang, Ning. Baka napagkamalan lang na basura. Sir, malinaw po ang nakita ko. Giit ni Luningning. Ang boses ay nagiging mas desperado.
Nakita ko po siya. Sinadya niya po. Nagsalubong ang mga kilay ni Dante. Isang iritasyon ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Bakit niya sinisiraan si Marikit? Ang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya at ang kanyang anak? Luningning, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Malamig niyang sagot. Marikit would never do that. Alam niyang importante ang manikang yon kay amihan. Pero sir, yun po ang totoo. Kanina rin po sa hapunan, pag-alis ninyo, sinigawan niya si Ami dahil lang natapon ng tubig. Tama na, putol ni Dante. Bahagyang tumaas ang kanyang boses. At sa perpektong tiyempo, tila isang eksena mula sa pelikula, lumabas si Marikit mula sa kanyang silid, nakasuot ng isang seda na roba. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Mahal, anong nangyayari dito? Rinig ko ang sigawan ninyo. Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit si Dante sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga kamay na para bang si Marikit ang kailangan niyang protektahan. Wala ito. Mahal. Si Luningning, may mga sinasabi lang siyang hindi maganda. Tumingin si Marikit kay Luningning at pagkatapos ay kay Dante. Biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Isang perpektong pagganap ng isang biktima. Tungkol ba sa akin? Mahina niyang tanong. Ang kanyang labi ay nanginginig. Dante, sinabi ko naman sa'yo, ginagawa ko ang lahat. Ginagawa ko ang lahat para maging ina kay amihan. Pero parang lagi akong may nagagawang mali sa paningin niya. Itinuro niya si Luningning. Lagi siyang nakatingin, laging mapanghusga. Para bang sinasabi niyang hindi ako karapat-dapat para sa inyo. Napayuko si Marikit. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa pag-iyak. Sinusubukan ko lang namang ayusin ang bahay, baka hindi ko sinasadyang naitapon ng manika. Kung ganoon nga, patawarin ninyo ako. Patawarin mo ako, Dante. Ang bawat luha ni Marikit ay tila isang patak ng gasolina sa lumalagablab na galit ni Dante. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang kasambahay na nag-aalala, kundi isang babaeng puno ng inggit, isang taong gustong sirain ang kanyang bagong simula. Binitawan niya si Marikit at hinarap si Luningning ng buong bagsik. Nakikita mo ba ang ginagawa mo? Mariin niyang sabi. Isang babaeng buong pusong minamahal ang anak ko, sinasaktan mo ng ganito. Dahil lang ba hindi mo matanggap na may bago nang mag-aalaga sa amin? Ganoon ba, Ning? Nagseselos ka? Natulala si Luningning sa mga akusasyon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nakikita niya sa mga mata ni Dante ay pagkabulag. Isang kumpletong pagkabulag. This is my final warning, Luningning, deklara ni Dante. Ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Huwag na huwag ka nang gagawa ng kwento laban kay Marikit. Huwag mo nang guluhin ang pamilya ko. Niyakap niya si Marikit, na lalo pang humagulgol sa kanyang dibdib. Tumingin si Dante kay Luningning sa ibabaw ng ulo ni Marikit. Pinakasalan ko na siya. Malamig niyang sabi. Bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Luningning. Nag-propose na ako. Malapit na kaming ikasal. Para sa wakas, magkaroon na si amihan ng isang buo at masayang pamilya. Ang mga salita ni Dante ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Luningning na parang isang walang katapusang dagundong. Malapit na kaming ikasal. Isang buong pamilya. Isang masayang pamilya. Habang pinupunasan niya ang sahig ng kusina na mas makintab pa sa kanyang kinabukasan, ang bawat kuskos ng basahan ay tila isang pagsubok na burahin ang sakit at kawalan ng pag-asa na gumuguhit sa kanyang puso. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay amihan. Anong klaseng pamilya ang naghihintay sa batang iyon? Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan? Isang tahanan kung saan ang reyna ay isang demonyong nag-aanyong anghel? Pagkatapos ng komprontasyon, wala nang ibang nagawa si Luningning kundi ang manahimik.
Ang kanyang katotohanan ay naging kasinungalingan sa pandinig ng taong pinakainaasahan niyang makinig. Isa na lamang siyang anino sa loob ng Villa Makiling, isang aninong nagmamasid, naghihintay at natatakot. Nang gabing iyon, pinatulog niya si Amihan. Ang bata ay hindi na umiyak, ngunit ang kalungkutan sa mga mata nito ay mas malalim pa kaysa sa anumang luha. Mahigpit nitong kayakap ang isang bagong unan, pilit na ginagawang pamalit sa nawalang manika. Hinaplos ni Luningning ang buhok ng bata. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, pinangako niya sa kanyang sarili, isang pangakong walang tunog, ngunit may bigat ng isang sumpa. Hindi kita pababayaan, Ami. Hindi hahayaan ni Yayaning na saktan ka nila. Ngunit paano? Paano niya gagawin yon kung ang sarili niyang amo ay ang kalasag ng kanyang kalaban? Hating gabi na nang magising si Luningning dahil sa uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto sa may bandang likuran ng bahay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang sinag ng liwanag mula sa buwan ang tumatagos sa malaking bintana. At doon, sa balkonahe, natanaw niya ang anino ni Marikit. Nakatayo ito roon. Hawak ang kanyang telepono. Akala ni Luningning ay nagpapahangin lamang ito, ngunit may kakaiba sa kilos nito. Tila ito balisa, palakad-lakad, at ang boses nito, kahit mahina, ay may diin ng galit at pagkasuklam. Nagtago si Luningning sa likod ng isang malaking halaman. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, pero may isang puwersang pumipigil sa kanya na umalis. Sinabi ko sa'yo, kailangan ko na ng pera. Narinig niyang bulong ni Marikit sa telepono. Ang boses ay puno ng pagtitimpi para hindi lumakas. Huwag mo akong tinatakot. Ginagawa ko na ang lahat. Isang sandaling katahimikan. Tila nakikinig si Marikit sa kausap nito sa kabilang linya. Malapit na. Malapit na kaming ikasal at kapag nangyari yon, lahat ng problema natin, tapos na. Patuloy ni Marikit. Konting tiis na lang. Ang kailangan ko lang ay mawala sa landas ko ang lahat ng sagabal. Sagabal. Naramdaman ni Luningning ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Oo, alam ko. Ang malaking parte ng yaman ay nakapangalan sa kanya, sa mamanahin ng bata. Ang mga salitang yon ay binigkas ni Marikit na may halong panggigigil. Pero magagawan ko yan ng paraan. Just give me more time! Ito na ang huling pagkakataon ko. Naiintindihan mo? Bayaran mo muna ang utang ko sa kasino at sisiguraduhin kong mas malaki pa dyan ang babalik sa'yo. Utang. Mamanahin ng bata. Huling pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay tila mga piraso ng isang nakakatakot na palaisipan na unti-unting nabubuo sa isipan ni Luningning. Hindi ito tungkol sa selos. Hindi ito tungkol sa pagiging isang mabuting ina. Ito ay tungkol sa pera, sa kayamanan ng mga Regis. At si Amihan, ang inosenteng batang natutulog sa kanyang silid, ay hindi isang anak na aalagaan, kundi isang balakid na kailangang alisin. Nang matapos ang tawag, pabalibag, na ibinulsa ni Marikit ang telepono at pumasok sa loob. Naghintay si Luningning ng ilang minuto. Tinitiyak na ligtas nang lumabas. Hindi na siya nauuhaw. Ang naramdaman niya ay isang matinding takot na sinabayan ng isang kakaibang kalinawan. Wala nang saysay ang pakiusap. Wala nang saysay ang pag-iyak. Kung gusto niyang iligtas si Amihan, kailangan niya ng isang bagay na hindi kayang questionin. Isang bagay na hindi kayang baliin ng mga pekeng luha ni Marikit. Kailangan niya ng ebidensya. Bumalik siya sa kanyang kwarto, hindi para matulog, kundi para mag-isip. Hinanap niya ang kanyang mga gamit at sa ilalim ng mga luma niyang damit, nahanap niya ang isang luma niyang cellphone. Maliit, luma, pero may camera at voice recorder pa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito na marahil ang magiging sandata niya. Isang mapanganib na laro ang kanyang papasukin. Isang laro
kung saan ang kanyang trabaho, ang kanyang kaligtasan, at higit sa lahat, ang buhay ni Amihan ang nakataya. Sa dilim ng kanyang kwarto, nag-iisa, ginawa ni Luningning ang kanyang desisyon. Hindi na siya aasa kay Dante. Hindi na siya magiging isang tahimik na saksi. Simula bukas, siya na ang magiging aninong magbabantay, ang matang magmamasid, at ang taingang makikinig. Siya na mismo ang hahanap ng katotohanang pilit ibinabaon sa dilim. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang mapanuring matang nakatitig kay Luningning. Ang bawat galaw niya ay maingat. Ang bawat paghinga niya ay kinakalkula. Ang luma niyang telepono, na ngayon ay nakatago sa bulsa ng kanyang uniforme, ay tila isang pirasong bakal na sabay na nagbibigay sa kanya ng bigat at lakas. Iyon ang kanyang sandata, at yun din ang posibleng maging dahilan ng kanyang katapusan. Naghihintay siya ng tamang tiyempo, isang pagkakataon kung saan wala si Sir Dante at si Marikit ay abala sa ibang bagay. Ang pagkakataong yon ay dumating pagkatapos ng almusal nang umalis si Dante papunta sa opisina at si Marikit naman ay nagkulong sa silid para sa isang mahabang beauty routine. Si Amihan ay tahimik na naglalaro sa kanyang kwarto. Puso ni Luningning ang nagdikta sa kanyang mga paa. Kailangan niyang gawin ito ngayon. Pumunta siya sa sala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng perpektong lugar. Hindi pwedeng masyadong halata, pero kailangang malapit para marinig ang lahat. At doon niya nakita isang malaking paso ng fortune plant sa isang sulok, malapit sa sofa kung saan madalas umupo si Amihan at Marikit. Ang mayabong na mga dahon nito ay sapat na para maging taguan. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso na dumadagundong sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuksan ang voice recorder app, pinindot ang pulang bilog, at maingat na ipinuwesto ang telepono sa pagitan ng mga dahon sa likod ng paso. Pagkatapos, tumayo siya at nagpatuloy sa kanyang gawain na parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa sulok na yon, sa maliit na aparatong tahimik na nakikinig. Ilang oras ang lumipas. Lumabas si Marikit mula sa kanyang silid. Suot ang isang mamahaling puting bestida na halatang isusukat para sa isang okasyon. Lumapit siya sa salamin, umiikot-ikot, hinahangaan ang sarili. Halika rito!" Sigaw niya. Ang boses ay pilit na pinatatmis. Lumabas si Amihan mula sa kwarto, may hawak na krayola. "Tingnan mo si tita. Bagay ba? Maganda ba?" tanong ni Marikit. Tumangulang ang bata, ang mga mata ay nakayuko. Sa kanyang paglapit, aksidenteng dumaplis ang hawak niyang krayola sa laylayan ng puting bestida, nag-iwan ng isang maliit na markang pula. Isang maliit na marka lang. Ngunit para kay Marikit, iyon ay isang krimen. Ang nangiti sa mukha niya ay agad na naglaho. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Amihan. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Nanggigigil niyang bulong. Tinitiyak na hindi aabot sa kusina ang kanyang boses kung nasaan si Luningning. "Sorry po." Nanginginig na, sabi ni Amihan. "Sorry? Tingnan mo to. Alam mo ba kung gaano kamahal ang bestidang to? Ha?" Hinila niya ang bata palapit sa kanya. "Hindi ka talaga nag-iingat. Paano kung hindi na ito matanggal? Salot ka talaga sa buhay ko kahit kailan." Mula sa kusina, halos mapahawak si Luningning sa kanyang dibdib. Ang bawat masasakit na salita ay narinig niya at alam niyang narinig din ng kanyang telepono. Isang bahagi niya ang nasasaktan para sa bata. Ngunit isang bahagi rin ang nakakaramdam ng isang mapait na tagumpay. Ito na. Ito na ang simula. Bigla, tila may hinahanap si Marikit. Kinakapa niya ang kanyang bulsa pagkatapos ay ang ibabaw ng mga mesa. "Nasaan na ba yung susi ko?" Iritableng sabi niya sa sarili. Nagsimula siyang maghalungkat at ang kanyang paghahanap ay dinala siya palapit.
Nang palapit sa paso ng fortune plant, halos tumigil ang paghinga ni Luningning. Nagkunwari siyang nagpupunas ng lamesa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ni Marikit. 1 metro, kalahating metro. Ilang pulgada na lang ang layo ng kamay ni Marikit sa mga dahon. Tiningnan nito ang likod ng paso. Tila may kumislap sa kanyang mga mata na para bang may nakita siyang kakaiba. Diyos ko, wag po, dasal ni Luningning sa kanyang isip. Wag po ninyong hayaang makita niya. Ihahawi na sana ni Marikit ang mga dahon nang bigla niyang maramdaman ang isang bagay sa kanyang likurang bulsa. Kinuha niya ito. Ang susi. Hay nako, andito lang pala, sabi niya sa sarili. At walang lingon likod na umalis. Napakapit si Luningning sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay tila lumambot sa sobrang kaba. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng maging kampante. Ngayon ay napatunayan niyang anumang oras, maaari siyang mabuking. Kinagabihan, masayang umuwi si Dante. May dala siyang isang malaking ngiti at isang anunsyo. Ning Ami, Marikit, gather around. Masaya niyang sabi. I have great news. Nakabook na ako ng venue. Sa darating na Sabado, magkakaroon tayo ng isang maliit na salo-salo. Isang engagement party para opisyal na nating maipakilala si Marikit sa lahat bilang parte ng ating pamilya. Engagement party sa darating na Sabado. Ilang araw na lang mula ngayon. Napatingin si Luningning sa kalendaryong nakasabit sa dingding. Ang mga numero ay tila mga rehas na unti-unting nagsasara sa paligid niya. Ang oras niya ay nauubos. Ang engagement party ay hindi isang selebrasyon para sa kanya. Isa itong taning. Isang deadline para mailabas ang katotohanan bago tuluyang makulong si Amihan sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at kasamaan. Para kay Dante, ang mga araw bago ang engagement party ay dapat sana'y puno ng pananabik. Ang bawat paghahanda, mula sa pagpili ng pagkain hanggang sa listahan ng mga bisita, ay dapat sana'y isang hakbang palapit sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit patuloy na gumagambala sa kanya. Ang tinik na yon ay ang katahimikan ni Amihan. Napapansin niya. Sa mga nakalipas na araw, ang kanyang anak ay tila naging isang anino ng sarili nito. Hindi na ito palakibo. Ang mga ngiti nito ay madalang at pilit. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang paraan ng pag-iwas nito kay Marikit. Nangyari iyon isang hapon habang magkakasama sila sa sala. Masayang ipinapakita ni Marikit kay Amihan ang isang photo album. Look, baby, this is your tita when she was your age. Masayang sabi ni Marikit. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang lumang litrato. Hinaplos ni Marikit ang balikat ni Amihan at doon nakita ni Dante ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Bahagyang napaurong si Amihan. Isang halos hindi mapansing pag-atras, isang mabilis na pag-igting ng maliliit nitong mga balikat. Tila ito isang usa na nakakita ng anino ng isang mga ngaso. Mabilis itong nawala, kasing bilis ng isang pagkurap. Ngunit para kay Dante, sapat na yon. Sapat na para makita. Nagpatuloy si Marikit na parang walang napansin. See? Ang cute ko, no? Natatawa niyang sabi. Ngunit ang reaksyon ni Amihan ay hindi na maibabalik pa. Ang bata ay tuluyan ng nanigas. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Tila nagdarasal na sana'y maging invisible siya. Ang munting pag-atras na yon, ang pag-igting ng mga balikat. Biglang bumalik sa isipan ni Dante ang mga salita ni Luningning. Sinigawan niya si Ami. Itinapon niya po sa basurahan. Iwinaksin niya ang mga yon noon. Itinuring na gawa-gawa lang ng isang selosang kasambahay. Ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi kwento. Iyon ay totoo. At iyon ay mula mismo sa kanyang anak. Kinagabihan, hindi na mapakali si Dante. Hinintay niyang makatulog si Marikit bago niya dahan-dahang pinuntahan
Ang silid ni amihan. Naabutan niya itong gising pa, nakatingin lang sa kisame, yakap-yakap ang unan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ami, anak, malumanay niyang simula. May problema ba? May gumugulo ba sa isip mo? Umiling ang bata, hindi tumitingin sa kanya. Anak, si Daddy to. Pilit ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. You can tell Daddy anything. May ginawa ba sa'yo si Tita Marikit na hindi mo nagustuhan? Sa pagbanggit ng pangalan ni Marikit, lalong humigpit ang yakap ni amihan sa unan. Muli itong umiling, mas mariin ngayon. Ang kanyang mga labi ay tikom na tikom, tila isinara ng isang hindi nakikitang kandado. Ang takot sa mga mata nito ay napakalinaw, isang takot na hindi maintindihan ni Dante. Wala po, Daddy. Halos pabulong na sagot ng bata. Ang boses ay nanginginig. Napabuntong hininga si Dante, isang tunog ng pagkabigo at pagkalito. Bakit ayaw niyang magsalita? Ano ang kinatatakutan niya? Ang katahimikan ng kanyang anak ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Bumalik siya sa sala. Gulong-gulo ang isip. Doon niya naabutan si Marikit, nakatayo sa may bintana. Tila hinihintay siya. Mahal? May problema ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kanina ka pa balisa. Sumandal si Dante sa pader. Ipinikit ang mga mata. It's Ami, kid. Hindi siya nagsasalita. She seems scared. At kanina, nakita ko siyang umatras noong hinawakan mo siya. Isang sandali ng katahimikan. Nang muling magsalita si Marikit, ang kanyang boses ay basag, tila pinipigilan ng pag-iyak. Alam ko, mahina niyang sabi. Alam kong nararamdaman mo rin, Dante. Sinusubukan ko. Alam ng Diyos kung gaano ko sinusubukang maging ina sa Kanya. Lumapit ito sa Kanya. Ang mga mata ay kumikinang dahil sa namumuong luha. Pero siguro hindi pa talaga niya ako tanggap. O baka may nagsasabi sa kanya ng mga bagay na hindi maganda tungkol sa akin kapag wala tayo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Dante. Anong ibig mong sabihin? Si Luningning, sabi ni Marikit. Ang bawat salita ay maingat na binitawan. Nakikita ko kung paano niya tinitingnan si Ami kapag kasama ako. Baka nilalason niya ang isip ng bata laban sa akin para ilayo ang loob niya sa akin. Humagulgol si Marikit. Isinubsob ang mukha sa dibdib ni Dante. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya, Dante. Pero siguro, hindi talaga ako para sa kanya. Siguro mas mabuti pang itigil na lang natin to. Ang mga salitang itigil na lang natin to ay tila isang kampana ng alarma sa isipan ni Dante. Ang takot na muling maiwang mag-isa, ang takot na bumalik sa kadilimang pinanggalingan niya ay mas malakas kaysa sa anumang pagdududa. Niyakap niya si Marikit ng mahigpit. Shh! No, don't say that. Sabi niya. Hinahaplos ang buhok nito. Ang pagdududa niya kanina ay biglang napalitan ng pagkonsensya. Siya ang may kasalanan. Pinagdudahan niya ang babaeng ito na walang ibang ginawa kundi ang subukang buuin sila. Ang galit na dapat sanay para sa sarili niya ay mabilis na naghahanap ng ibang target. At ang target na yon ay si Luningning. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Luningning, tinawag siya ni Dante sa isang sulok ng kusina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Luningning, mariin niyang sabi. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero itigil mo na. Itigil mo na ang paglalason sa isipan ng anak ko laban kay Marikit. Natigilan si Luningning, hawak ang sandok. Po, sir, hindi ko po. Huwag ka nang magpaliwanag, putol niya. Itinuro niya ito gamit ang kanyang mga mata. Hindi ko na uulitin to. Isa pang reklamo, isa pang kwento,
Isa pang salita tungkol kay Marikit at sa ayaw at sa gusto mo, mapipilitan akong tanggalin ka sa trabaho. Tumalikod si Dante at naglakad paalis. Iniwan si Luningning na nakatayo roon, tulala. Ang babala ng kanyang amo ay tila isang hatol na pumipilipit sa kanyang lalamunan. Ang hatol ni Dante ay isang pader na biglang itinayo sa pagitan ni Luningning at ng kanyang tungkulin na protektahan si Amihan. Ang bawat kilos niya ngayon ay binabantayan. Ang bawat salita niya ay sinusukat. Ang simpleng pag-aalala ay naging isang krimen sa mata ng kanyang amo. Desperasyon. Iyon ang salitang bumalot sa kanya sa sumunod na 2 araw. Ang voice recorder sa kanyang lumang telepono ay hindi na sapat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi kayang itanggi. Isang bagay na ipapakita sa mga bulag na mata ni Dante ang halimaw na malapit na niyang pakasalan. Sa kanyang araw ng pahinga, ginawa ni Luningning ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang naipon, ang perang dapat sana'y ipapadala niya sa kanyang pamilya sa probinsya para bumili ng isang bagay. Isang maliit, halos kasing laki lang ng butones na spy camera. Pagbalik niya sa Villa Makiling, ang maliit na aparato sa kanyang palad ay tila isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay ang perpektong taguan. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Amihan, na tahimik na nakaupo sa sahig ng kanyang silid. Kinakausap ang kanyang teddy bear, ang laging kasama ng bata, ang tahimik na saksi. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Amihan, dahan-dahang kinuha ni Luningning ang teddy bear. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at doon, sa ilalim ng liwanag ng kanyang munting ilaw, nanginginig ang mga kamay niyang sinimulan ang kanyang plano. Gamit ang isang maliit na sinulilid at karayom, maingat niyang tinanggal ang isa sa mga mata nitong gawa sa itim na butones. Pinalitan niya ito ng kamera na halos kapareho lang ng laki at kulay. Itinahi niya ito pabalik ng buong ingat. Nang matapos, tiningnan niya ang kanyang gawa. Walang pinagbago. Isa pa rin itong ordinaryong laruan. Ngunit ngayon, ito na ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, ibinalik niya ang teddy bear kay Amihan. "Ami, alagaan mo siyang mabuti, ha?" Sabi niya, hinahaplos ang buhok ng bata. "Huwag mo siyang iiwan kahit saan." Tumango si Amihan, masayang niyakap ang kanyang laruan. Walang kamalay-malay na sa yakap niyang iyon ay nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Ang pagkakataon ay dumating ng hapon ding iyon. Umalis si Dante para sa isang biglaang meeting. Naiwan sa bahay si Marikit, si Amihan, at si Luningning. Nasa sala si Amihan, yakap-yakap ang teddy bear, habang mahinang humuhuni ng isang pamilyar na kanta. Ang kantang laging kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Narinig ito ni Marikit mula sa kusina. Lumabas ito. Ang mukha ay walang emosyon. "Ano yang hinuhuni mo?" Malamig niyang tanong. "Kanta po ni Mommy," inosenteng sagot ng bata. Ang salitang Mommy ay tila isang switch na nagpabago sa anyo ni Marikit. Ang kalmadong mukha ay napalitan ng isang nakakatakot na puot. "Paulit-ulit na lang yang Mommy mo," sigaw niya. "Hindi ka ba marunong tumigil? Hindi ka ba marunong makalimot?" Hinila niya si Amihan patayo. "Halika dito." Nagpupumiglas ang bata. Ngunit walang kalaban-laban ang kanyang maliit na katawan sa puwersa ni Marikit. Narinig ni Luningning ang ingay mula sa labahan. Mabilis siyang sumilip. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kinaladkad ni Marikit si Amihan papunta sa isang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Isang aparador kung saan nila itinatago ang mga lumang gamit. "Tita, ayoko po. Madilim po dyan." Umiiyak na sigaw ni Amihan. "Manahimik ka," sagot ni Marikit. Itinulak niya ang bata sa loob ng walang awa.
Ang teddy bear ay nahulog mula sa mga kamay ni Amihan, naiwan sa labas ng pinto. Ang mata nitong kamera ay direktang nakatutok sa eksena. Diyan ka magdamag. Walang hapunan para sa'yo hanggat hindi mo natututunang sumunod sa akin. Isinara ni Marikit ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng mansyon. Nagsimulang kumalabog si Amihan sa loob. Tita, palabasin niyo po ako. Natatakot po ako. Daddy, yayaning. Napatakip ng bibig si Luningning. Ang buong katawan niya ay gustong tumakbo, gustong sirain ang pinto, gustong saktan si Marikit. Ngunit ang isip niya ay sumisigaw. Yung ebidensya? Ning, kailangan mo ng ebidensya. Nanatili siya sa kanyang pwesto. Isang duwag sa paningin, ngunit isang mandirigma sa puso. Pinakikinggan ang unti-unting paghina ng iyak ng batang mahal na mahal niya. Hating gabi na, nang makuha ni Luning-Niningning ang teddy bear, dinala niya ito sa kanyang kwarto, kinakabahan habang kinukuha ang maliit na memory card. Isinaksak niya ito sa kanyang lumang telepono at pinanood niya. Pinanood niya ang nanginginig na kuha ng kamera. Ang galit na mukha ni Marikit, ang takot sa mga mata ni Amihan, ang malupit na pagtulak, ang pagsara ng pinto, at ang kadiliman. Paulit-ulit niyang pinanood. Ang bawat panonood ay isang saksak sa kanyang kaluluwa. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding galit. Poot na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Hayop ka, Marikit. Hayop ka. Bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ngayon, kailangan niyang itago ang memory card. Ang maliit na piraso ng plastik na ito, ang kanyang huling pag-asa. Naghahanap siya ng ligtas na lugar sa kanyang maliit na kwarto. Sa ilalim ng kama, sa likod ng aparador. Sa kanyang pagmamadali, itinulak niya ang isang maliit na kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang kama para magkaroon ng espasyo. Ngunit sa kanyang pagtulak, may isang bagay itong natamaan sa pinakasulok. Isang bagay na matigas. Kinuha niya ang flashlight ng kanyang telepono at sinilip. Mayroon doong isang luma at maalikabok na kahon. Hindi ito kanya. Hinila niya ito palabas. Ito ay isang lumang kahon ng pabango at sa takip nito ay may nakasulat na pangalan. Marikit. Tila naiwan ito noong unang beses itong dumalaw sa mansyon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, walang pabango. Ang laman nito ay isang bagay na mas hindi niya inaasahan. Isang luma, gasgas na cellphone. Hawak ni Luningning ang lumang telepono na parang isang bagay na galing sa ibang mundo. Ang memory card na naglalaman ng video ni Amihan ay pansamantalang nawala sa kanyang isipan. Ang kahon na ito, ang teleponong ito. Ito ay isang piraso ng nakaraan ni Marikit. Isang nakaraang pilit nitong itinago sa ilalim ng kama. At sa loob ng madilim na silid na yon, alam ni Luningning na kailangan niyang malaman kung ano ang laman nito. Sinubukan niyang buksan. Sa kanyang pagkagulat, bumukas ito. Mayroon pa itong kaunting baterya, tila isang multong naghihintay na muling mabuhay. Ngunit ang kanyang pag-asa ay agad na hinarangan ng isang pader. Isang lock screen na humihingi ng 4 na numerong password. 4 na numero. Ano ang password ng isang tulad ni Marikit? Sinubukan niya ang mga halatang numero. 1, 2, 2, 3, 4. Mali. 0 uso. Mali. Ang birthday kaya ni Marikit? Hindi niya alam. Nag-isip siya ng malalim. Si Marikit ay isang taong makasarili. Ang mundo niya ay umiikot sa sarili niyang kagandahan at pangangailangan. Pero may isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa sarili niya. Ang kanyang layunin, ang kanyang premyo. Si Dante, nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang kaarawan nito, buwan at araw. 08 to 15, Augusto a 15. Pinindot niya ang enter.
Isang sandaling pagtigil at ang telepono ay bumukas. Napasandal si Luningning sa pader, ang kanyang puso ay kumakarera. Tama siya. Kahit ang sikreto ni Marikit ay nakasentro pa rin sa lalaking kanyang niloloko. Binuksan niya ang pinakaimportanteng app, ang Messages. Ang kanyang mga mata ay agad na bumungad sa isang listahan ng mga pag-uusap. Ang karamihan ay mga pangalan ng babae, marahil ay mga kaibigan niya. Ngunit may isang pangalan na kakaiba, nakasave bilang buwaya. Binuksan niya ito, at doon, ang lahat ng kanyang hinala ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Ang mga mensahe ay mula sa isang loan shark, isang nagpapautang. Puno ito ng mga pagbabanta at paniningil. Buwaya, Marikit, ubos na ang pasensya ko sa'yo. Nasaan na ang bayad mo? Marikit, sandali lang. Malapit na. Sinasabi ko sa'yo, malapit na. Buwaya, yan din ang sinabi mo noong nakaraang buwan. Kapag hindi ka nakapagbayad sa Biyernes, alam mo na ang mangyayari sa maganda mong mukha. Marikit, huwag. Please, malapit na kaming ikasal. Kapag nangyari iyon, lahat ng utang ko sa kasino, bayad lahat. Konting panahon pa. Napahawak si Luningning sa kanyang bibig. Ang pag-uusap na narinig niya sa balkonahe. Ang utang, ang kasino, ang kasal. Ito na yon. Isang malinaw na pruweba na si Marikit ay isang desperadong babae na ginagamit lang si Dante para makatakas sa kanyang mga problema. Masama ito. Sobrang sama. Ngunit habang nag-i-scroll siya pataas, pabalik sa mas lumang mga mensahe, may isang bagay na mas nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang pag-uusap, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Sa parehong numerong yon. Sa panahon kung kailan nangyari ang aksidente ng unang asawa ni Dante, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang isang mensaheng ipinadala ni Marikit. Marikit, tapos na. Nagawa na? At ang reply ng kausap nito, isang reply na nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat at tila humigop sa lahat ng hangin sa kanyang baga. Buwaya, siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam sa nangyari sa preno ng kotse niya. Aksidente lang ang alam ng lahat. At tandaan mo, Marikit, mas malaki na ang utang mo sa akin ngayon. Preno ng kotse niya. Aksidente. Nabitawan ni Luningning ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Hindi maari. Ang babaeng nasa kabilang kwarto. Ang babaeng araw-araw niyang pinagsisilbihan. Ang babaeng malapit ng maging ina ni Amihan. Hindi lang siya isang manloloko. Hindi lang siya isang mapang-abuso. Posibleng isa siyang mamamatay tao. Ang katotohanan ito ay napakabigat, napakakilabot, na tila gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Ang panganib na kinakaharap ni Amihan ay hindi na lang mga sigaw o pananakit. Ito ay isang panganib sa mismong buhay nito. Nakatitig lang siya sa teleponong nasa sahig. Ang screen ay nakabukas pa rin. Nagpapakita ng karumaldumal na mensahe. Ang kanyang isip ay blanko. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Isang kaluskos, ang pagpihit ng seradura ng kanyang pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto, nagpapasok ng isang manipis na sinag ng ilaw mula sa pasilyo. At sa gitna ng siwang na yon, nakatayo si Marikit. Nakasuot ng kanyang roba, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng inis. Ning ano yang ingay na yan? Natigil ito sa pagsasalita. Ang mga mata nito ay dahan-dahang nanlaki habang nasasanay sa dilim. At nakita nito si Luningning na nakaupo sa sahig, takot na takot. At sa paanan niya, ang kumikinang na screen ng luma nitong telepono. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali ng pagkabigla, sinundan ng pagkaunawa, at pagkatapos, isang malamig, nakamamatay na galit ang gumuhit sa mukha ni Marikit. Isang malakas na sigaw ang gumising kay Dante mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog.
Isang sigaw na puno ng takot at pagtataksil ang sigaw ni Marikit. Magnanakaw! Tulong! Dante! Bumangon siya mula sa kama na parang isang kidlat. Ang kanyang puso ay agad na kumabog sa pag-aalala. Hinanap niya si Marikit sa tabi niya, ngunit wala ito roon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto, sinundan ng pinanggagalingan ng sigaw sa bandang kwarto ng mga katulong. Ang kanyang nakita ay isang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Nakabukas ang pinto ng kwarto ni Luningning. Si Marikit ay nakatayo sa may pintuan, nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Sa loob, si Luningning ay nakaupo sa sahig, gulat na gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa sahig, sa pagitan nila, ay isang lumang telepono. Dante! Titinang kanyang pagnakawan ako. Humagulgol si Marikit. Tumakbo at yumakap sa kanya na parang isang batang naghahanap ng kanlungan. Papumasok ako para sawayin siya sa ingay at nakita ko siya. Hawak niya ang luma kong telepono. Hinalughog niya ang mga gamit ko. Tumingin si Dante mula kay Marikit patungo kay Luningning. Ang isip niya ay naguguluhan. Pagnanakaw. Si Luningning, ang babaeng matagal na nilang pinagkakatiwalaan. Hindi po totoo yan, sir. Desperadong sabi ni Luningning, tumatayo mula sa sahig. May sasabihin po ako sa inyo. Tungkol po sa kanya. Nandito po lahat sa telepono. Anong nandito? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Sinungaling! Sigaw ni Marikit, lalong humigpit ang yakap kay Dante. Huwag kang maniwala sa kanya, mahal. Kinikikilan niya ako. Sa sinabi niya sa akin na kung hindi ko siya bibigyan ng pera, gagawa siya ng mga kwento para sirain ako sa'yo. At ngayon nahuli ko siya. Nagnanakaw siya ng ebidensya para sa mga kasinungalingan niya. Extortion, paninikil. Ang mga salita ay tumama kay Dante na parang isang malakas na suntok. Ang lahat ng mga piraso ay biglang nag-ugnay sa kanyang isipan. Ang mga naunang reklamo ni Luningning, ang biglaang pagbabago sa ugali ni Amihan, at ngayon, ito, ang paghahanap ng ebidensya. Si Marikit ay umiiyak, nanginginig. Si Luningning ay desperadong sumisigaw, ngunit ang nakikita lang ni Dante ay isang simpleng katotohanan. Nahuli sa akto ang kanyang kasambahay na hawak ang pag-aari ng kanyang mapapangasawa. Sir, pakinggan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Luningning, ang luha ay nagsisimula nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang pagkamatay ni Ma'am Laura, baka hindi po aksidente. May mga mensahe po dito. Tama na. Ang sigaw ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sapat na para patahimikin ang lahat. Binitawan niya si Marikit at humakbang palapit kay Luningning. Ang kanyang mukha, na dati puno ng pagkalito, ngayon ay isang maskara ng purong galit at pagkasuklam. How dare you? Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. How dare you use my wife's memory for your disgusting lies? Pero sir, totoo po. I said, enough! Sa isang mabilis at marahas na kilos, dinampot ni Dante ang lumang telepono mula sa sahig. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya binigyan ng pagkakataon. Si Luningning, buong puwersa niyang inihagis ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen at mga piraso ng plastik ay tila isang hatol. Tapos na tayo, Luningning. Malamig niyang sabi, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Umalis ka. Ngayon din. Pero Sir Dante, si Amihan, humikbi si Luningning. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Sigaw niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ikaw ang lason sa pamamahay na ito. Tumawag siya ng security. Walang awa niyang pinanood habang kinakaladkad palabas si Luningning na patuloy na umiiyak at sumisigaw ng kanyang pangalan, ng pangalan ni Amihan. Sa itaas ng hagdanan, sa siwang ng kanyang pinto,
nakatayo ang isang maliit na anino. Si Amihan, nanunood, nakikinig sa lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang kanyang yayaning. Ngunit ang tingin ni Marikit, na ngayon ay nakangisi sa likod ni Dante, ay sapat na para manatili siyang isang estatwa sa dilim. Itinulak ng security si Luningning palabas ng malaking gate ng Villa Makiling. Bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Nakatayo siya roon, basang-basa, walang dala kundi ang suot niyang damit. Ang memory card na naglalaman ng video ay nasa bulsa pa niya. Ngunit ano ang silbi nito ngayon? Ang mas malaking ebidensya ay durog na. Ang tiwala ng taong dapat niyang kumbinsihin ay wala na. Tumingala siya sa malaking mansyon. Ang mga bintana ay tila mga matang mapanghusga. Sa loob, naiwan ang isang batang walang kalaban-laban. Sa labas, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng unos. Lahat ay nawala. Ang gabi ay ginugol ni Luningning sa loob ng isang maliit at murang coffee shop na bukas 24 oras. Ang init ng kapeng kanyang binili ay hindi sapat para pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Bawat patak ng ulan sa salamin ng bintana ay tila isang luhang kasabay ng pag-agos ng sarili niyang mga luha kanina. Ngunit ngayong umaga, tuyo na ang kanyang mga mata. Napalitan na ng isang matigas na determinasyon ang kawalan ng pag-asa. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Ang memory card, ang huling baraha na natitira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang personal niyang telepono, hindi ang luma niyang pan-record, at muling pinanood ang video. Ang mukha ni Amihan na puno ng takot. Ang malupit na pagtulak ni Marikit. Ang pagsara ng pinto. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Habang hawak niya ito, habang naaalala niya ang pag-iyak ng bata, hindi pa siya tapos. Tumayo siya. Naglakad palabas ng coffee shop. Ang una niyang ginawa ay sinubukang tawagan si Dante. Baka sakaling kumalma na ito. Baka sakaling makinig na ito. Ring! 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 Diretso sa voicemail, sinubukan niya ulit. Voicemail, sinubukan niya sa pangatlong beses. Ang sagot ay katahimikan. Binlock na siya. Isinara niya ang kanyang mga mata. Tinatanggap ang katotohanan yon. Sarado na ang pinto. Sarado na ang isip ni Dante. Ngunit may iba pang pinto. Naglakad siya. Ang kanyang mga paa, kahit pagod, ay dinala siya sa pamilyar na lugar. Bumalik siya sa Villa Makiling. Hindi para pumasok, kundi para sumubok. Sumilip siya sa malaking gate. Mula sa malayo, natanaw niya si Amihan na naglalaro mag-isa sa hardin. Binabantayan ng bagong kasambahay. Ang lungkot sa mukha ng bata ay abot hanggang sa kinatatayuan niya. Lumapit siya sa guardhouse. Manong, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya. Kailangan ko lang pong makausap si Sir Dante. 5 minuto lang po. Ang security guard, ang parehong guard na kinaladkad siya palabas kagabi, ay tiningnan lang siya na may halong awa at pagkadismaya. Pasensya na, Miss Ning. Mahigpit ang utos ni Sir. Bawal ka na raw pong papasukin dito, kahit kailan. Ang salitang kahit kailan ay tila isang huling sampal. Tumalikod siya, hindi na nagpumilit pa. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata ni Amihan na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang tinging puno ng pag-asa at pagtatanong, Yaya Ning, babalik ka pa ba? Ang hindi nasabing tanong na yon ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Hindi na siya umuwi sa boarding house ng kanyang kaibigan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Sumakay siya ng jeep. Ang kanyang destinasyon ay malinaw na sa kanyang isipan. Huminto ang jeep sa tapat ng isang gusaling gawa sa semento. Simple lang ito. Walang anumang karangyaan. Ngunit ang karatulang nakasabit sa harapan nito
ay may bigat na dinadala. Department of Social Welfare and Development, Child Protection Services Unit na tigilan si Luningning sa labas. Ito na yon, ang puntong wala ng atrasan. Sa sandaling pumasok siya sa mga pintong yon, hindi na lang ito tungkol sa kanya, kay Dante o kay Marikit. Gobyerno na ang makikialam. Isang iskandalo ang sasabog. Ang buhay ng pamilyang pinagsilbihan niya ay magugulo. Nag-alinlangan siya. Baka may iba pang paraan? Baka pwedeng kausapin ang mga kamag-anak ni Dante. Ngunit bumalik sa kanyang isipan ang video. Ang pagsara ng pinto ng aparador. Ang mensahe tungkol sa preno ng kotse. Hindi. Wala nang ibang paraan. At wala nang oras. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang naglalaman ng lahat ng kanyang takot, pagod at pag-ibig para kay amihan. At pagkatapos, buong tapang siyang humakbang. Pumasok siya sa loob. Isang babaeng social worker na may mabait na mukha ang sumalubong sa kanya. Magandang umaga po. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Hindi agad nakapagsalita si Luningning. Inabot niya ang kanyang telepono, binuksan ng video at ipinakita sa social worker. Tulong po, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Kailangan po ng tulong ng isang bata. Habang pinapanood ng social worker ang video sa maliit na screen, ang mabait na ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng pagkunot ng noo, pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pag-iling, at sa huli, isang malamig at matigas na ekspresyon ng galit. Diyos ko po, mahina niyang bulong. Itinaas ang kanyang tingin mula sa telepono patungo kay Luningning. Sino po ang bata? At sino po ang babaeng gumagawa nito sa kanya? Sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, naramdaman ni Luningning na may isang taong tunay na nakikinig. May isang taong naniwala. Ang pangalan po ng bata ay Amihan Reyes. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. At ang babae po, siya po si Marikit Villanueva, ang magiging asawa po ng tatay ng bata na si Mr. Dante Regis. Mabilis na kumuha ng ballpen at papel ang social worker. Saan po ito nangyayari? Kailangan ko po ng eksaktong address. Ibinigay ni Luningning ang address ng Villa Makiling. Habang nagsusulat ang social worker, idinagdag niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga sigaw, ang pagtapon sa manika, ang mga salitang naririnig niya. At sa huli, kahit nanginginig, sinabi niya ang pinakamatindi sa lahat. May nakita rin po ako sa isang lumang telepono niya. Mga mensahe po, tungkol sa pagkamatay ng nanay ni Amihan, tungkol po sa preno ng kotse. Pero, sinira na po ni Sir Dante ang telepono. Natigilan sa pagsusulat ang social worker. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi na lang pag-aalala, kundi alarma. Tumayo ito ng may pagmamadali. Excuse me lang po sandali, sabi nito at mabilis na pumasok sa isang opisina sa likod. Naiwan si Luningning na nag-iisa sa waiting area. Bawat segundo ay tila isang oras. Naririnig niya ang mga mahihinang boses mula sa loob ng opisina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tama ba ang ginawa niya? Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang social worker kasama ang isang mas matandang babae at 2 unipormadong pulis. Ang tingin ng lahat ay nasa kanya. Miss Sandoval, sabi ng mas matandang babae, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ako po si Mrs. De Guzman, ang head ng unit na ito. Napanood na namin ang video at narinig ang inyong salaysay. This is a matter of extreme urgency. Tumingin ito sa mga pulis. Kailangan nating pumunta doon, ngayon na. Tumango ang isang pulis. Isasama po natin siya para ituro ang eksaktong lokasyon. Hindi makapaniwala si Luningning sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging isang desperadong kasambahay na walang mapuntahan, ngayon ay kasama na niya ang mga awtoridad
Sasama po kayo sa amin, Miss Sandoval, sabi ng unang social worker. Hinahawakan ng kanyang braso para bigyan siya ng suporta. Huwag po kayong matakot. Nasa panig ninyo ang batas. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, tila nabunutan ng isang malaking tinik ang dibdib ni Luningning. Ngunit napalitan ito ng isang bagong kaba. Papunta na sila roon. Pabalik sa Villa Makiling. Ano ang mangyayari? Paano kung magsinungaling na naman si Marikit? Paano kung hindi pa rin maniwala si Dante? Sumakay sila sa isang opisyal na sasakyan ng gobyerno. Si Luningning sa likod, sa pagitan ng dalawang social worker. Sa unahan, ang dalawang pulis. Habang umaandar ang sasakyan, ang bawat metro na kanilang tinatahak ay isang hakbang palapit sa isang digmaang hindi niya alam kung paano magtatapos. Mula sa bintana, natanaw niya ang malalaking puno na nagsisilbing palatandaan na malapit na sila. At ilang sandali pa, bumungad sa kanila ang malaki at marangyang gate ng Villa Makiling. Ang paraisong nagpalaya sa kanya kagabi, ngayon ay ang impyernong babalikan niya ng may kasamang batas. Ang Villa Makiling ay nabihisan para sa isang selebrasyon. May mga puting bulaklak sa bawat mesa. Ang mga ilaw mula sa aranya ay kumikinang sa mga mamahaling kubyertos. Para kay Dante, ito dapat ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang larawan ng perpektong pamilya na ipapakita niya sa buong mundo. Nakatayo siya sa tabi ni Marikit, malapit sa grand staircase, parehong nakabihis na. Si Marikit ay isang diyosa sa kanyang suot na bestida. Ang nangiti nito ay kasing liwanag ng mga brilyante sa kanyang leeg. "Are you happy, mahal?" tanong nito. Hinahaplos ang kanyang braso. "Of course," sagot ni Dante, pilit na pinapasok ang saya sa kanyang puso. "This is our beginning." Ngunit sa gitna ng lahat, ang katahimikan ni Amihan ay isang aninong hindi niya maalis. Mula nang umalis si Luningning, ang bata ay naging parang isang manikang walang buhay. Hindi na ito nagsasalita maliban kung tinatanong. Ngayon, nakaupo lang ito sa isang silya sa sulok. Yakap ang bago nitong teddy bear, tila na sa ibang mundo. Kasalanan ito ni Luningning, sabi ni Dante sa sarili, paulit-ulit, na para bang kapag inulit niya ito ng maraming beses ay magiging totoo. Nalaso ng isip ng anak ko. Biglang tumunog ang doorbell. "Oh, baka yung caterer na yan," sabi ni Marikit, pumapalakpak pa sa tuwa. Ako na ang magbubukas. Masayang naglakad si Marikit papunta sa pinto. Binuksan niya ito nang may isang malawak na ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho, na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Nagtaka si Dante sa biglaang pagbabago ng reaksyon nito. Lumapit siya. "Mahal, anong..." Natigil siya sa kanyang nakita. Sa labas ng pinto ay hindi ang caterer. Nakatayo roon ang dalawang pulis, dalawang babaeng hindi niya kilala mula sa DSWD. At sa likod nila, basang-basa pa rin ang hamog ng umaga, ang taong hinding-hindi na niya inaasahang makikita pa. Si Luningning. Nakangisi si Luningning. Hindi. Hindi ngiti iyon. Iyon ay isang matigas at determinadong ekspresyon. Hindi na siya ang takot na kasambahay na pinagtabuyan niya. Para siyang isang sundalo. "Anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay tila kulog. Hinarap niya si Luningning. "Ano na naman bang pinaplano mo?" Ngunit hindi sumagot si Luningning. Isang pulis ang humakbang pasulong. "Mr. Dante Regis?" tanong nito. "Mayroon po kaming warrant of entry at kasama namin ang DSWD para sa isang child protection case." Child protection case? Ang utak ni Dante ay tila nanigas. Anong nangyayari? Tiningnan niya si Marikit na ngayon ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang kamay ay nanginginig na nakahawak sa bibig. Hindi po ito totoo, Dante. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan." Humagulgol si Marikit. Itinuturo si Luningning. "Sinasabi ko na sa'yo. Gusto niya tayong sirain. Mr. Regis,
Sabi ng isang social worker, mayroon po kaming mga ebidensyang nagpapatunay na may malalang kaso po ng child abuse dito sa inyong pamamahay. Mga kasinungalingan, sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay tila sumasabog. Mga sinungaling kayo. Sino kayo para pumasok sa bahay namin at akusahan kami? Lalabas na ang mga bisita. Ano na lang ang sasabihin nila? Naguguluhan si Dante. Gusto niyang maniwala kay Marikit. Gusto niyang itaboy ang lahat ng ito. Ngunit ang tingin ni Luningning, isang tinging puno ng pagkabigo at galit, ay tila bumubulong ng katotohanan na pilit niyang tinatalikuran. Nasaan po ang bata, Mr. Regis? Tanong ng social worker. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. At doon nakita niya si Amihan. Nakaupo pa rin sa sulok, yakap ang teddy bear. Ang mga mata ay malaki at puno ng takot. Napansin ni Amihan si Luningning at isang munting pag-asa ang sumilay sa mga mata ng bata. Yayaning, mahinang tawag ni Amihan. Sa pagdinig ng boses ni Amihan, tila may nag-iba kay Marikit. Ang takot sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang desperadong galit. Huwag kang lalapit dyan! Huwag na huwag! Sigaw niya itinuturo ang mga social worker. Isang social worker ang dahan-dahang lumapit kay Amihan. Hello, Amihan. Ako si Miss Castro. Gusto ka lang naming kausapin. Ngunit bago pa man makahakbang si Miss Castro, biglang humarang si Marikit. Hindi! Hindi ninyo siya pwedeng kausapin. Hindi siya aalis sa akin. Akin siya. Ang lahat ng ito ay akin. Ang mga mata ni Marikit ay tila nasisiraan na. Hindi na ito ang Marikit na kilala ni Dante. Hindi na ito ang Marikit na kalmado at mahinahon. Ito ay isang babaeng nakukubkob sa kanyang sariling takot at kasinungalingan. Marikit, kumalma ka, sabi ni Dante. Hinawakan ang kanyang braso. Ngunit inihagis lang siya ni Marikit. Ang kanyang tingin ay nakatutok lang kay Amihan. Isang tinging puno ng puot at pagmamay-ari. Hindi ninyo pwedeng kunin sa akin yan. Siya ang tiket ko. Siya ang magbibigay sa akin ng lahat. Lahat ng yaman na ito. Naramdaman ni Dante ang matinding pagkabigla. Yaman? Tiket? Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasinungalingan ay nagkalat sa hangin. Ang mga salita ni Luningning, ang lumang telepono, ang pag-iyak ni Amihan, ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang bangungot. Ang mga pulis ay humakbang para hawakan si Marikit. Huwag! Huwag ninyo akong hahawakan. Sigaw ni Marikit, pumapalag na parang isang ligaw na hayop. Hindi ako aalis. Hindi ninyo kukunin ang kinabukasan ko. Sa kanyang pagpupumiglas, nakita niya si Amihan na nakatingin sa kanya, nanginginig sa takot. Ang mga mata ng bata ay tila nagtatanong kung bakit nagkaganoon ang kanyang tita. Isang huling pagpupumiglas, isang huling pagsabog ng galit. Hayop ka! Pasaway! Sigaw ni Marikit. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinakwil niya ang mga pulis at lumapit kay Amihan. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang magiging asawa, sa harap ng kanyang inaakusahan, walang pag-aalinlangan, inihagis ni Marikit si Amihan. Ang malikhaing pagbagsak ng bata ay tila isang mabagal na pelikula para kay Dante. Ang maliit na katawan ni Amihan ay lumipad sa ere at sa isang nakakabinging tunog, bumagsak ang kanyang ulo sa matigas na gilid ng coffee table. Isang sandaling katahimikan. Walang gumalaw. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Dante. At pagkatapos, isang maliit na pool ng dugo ang nagsimulang kumalat sa puting marmol na sahig. Amihan! Sigaw ni Dante. Isang sigaw na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang pagkagimbal, naramdaman niya ang pagkasindak, ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ang pagkabigong hindi niya kailanman mapapatawad sa kanyang sarili. Ang lahat ng pagdududa ay nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na katotohanan. Ang lahat ay nakikita na niya ngayon.
ang halimaw sa loob ng mansyon, at siya ang nagpikit ng kanyang mga mata. Si Marikit ay nakatayo pa rin roon, nakanganga, tila hindi makapaniwala sa ginawa niya. Ngunit bago pa man niya maintindihan ang lahat, dinaluhong na siya ng mga pulis. Si Dante, sa kabilang banda, ay lumuhod sa tabi ni Amihan. Ang dugo ay patuloy na umaagos. Hinawakan niya ang kanyang anak, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ami, anak, gising. Please, gising. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Luningning, na ngayon ay lumuluhod din sa tapat nila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi na galit ang nakita niya sa mga mata ni Luningning. Awa at isang malalim na lungkot. Ang mga oras na sumunod sa kaguluhan sa Villa Makiling ay tila isang malabo at nakakabinging bangungot para kay Dante. Ang tunog ng ambulansya, ang pagmamadali ng mga paramedic, ang kanyang anak, si Amihan, na halos walang malay, ang ulo ay dinudugo. Nasa ospital siya ngayon, sa labas ng emergency room. Bawat segundo ay isang siglo. Bawat tunog na nanggagaling sa loob ay nagpapatindi sa kanyang kaba. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Amihan, isang paalala ng kanyang pagkukulang. Si Luningning ay nakaupo sa tapat niya, tahimik. Ang kanyang mga mata ay pamamaga sa kaiiyak. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya umalis. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paghatol at kasabay nito, isang hindi nakikitang suporta. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. Mr. Regis? Mabilis na tumayo si Dante. Kamusta po ang anak ko? Doc? Bumuntong hininga ang doktor. Nasa labas na po siya ng critical na kondisyon. Nakahinga po kami ng maluwag. Nagkaroon po siya ng concussion at malalim na sugat sa ulo. Kailangan po niya ng mahabang pagpapagaling. Sa ngayon, stable na po siya. Parang isang malaking bato ang nabuhat mula sa dibdib ni Dante. Napatumba siya sa upuan, ang mga luha ay biglang bumuhos. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at labis na kaligayahan. Buhay ang anak niya. Buhay si Amihan. Matapos ang pahintulot ng doktor, pinayagan si Dante na makita si Amihan. Mahina ang kanyang anak, may benda sa ulo, at natutulog. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang paghinga ay regular. Niyakap ni Dante ang kanyang anak ng mahigpit, maingat na maingat. Patawad anak, patawad daddy, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nang makalabas siya ng kwarto, ang mga pulis ay naghihintay na. May dala silang isang laptop. Mr. Regis, sabi ng pulis, kailangan po naming ipakita sa inyo ang mga ebidensyang nakalap namin. Umupo si Dante sa waiting area. Ang mga pulis ay naglagay ng headset sa kanya at doon, sa screen ng laptop, unti-unting lumabas ang lahat ng katotohanan na pilit niyang tinatalikuran. Una, ang video mula sa teddy bear. Ang mukha ni Marikit, puno ng galit, habang itinutulak si Amihan sa loob ng aparador. Ang pagsara ng pinto, ang pag-iyak ng bata sa dilim. Bawat segundong panonood ay 1,000 saksak sa puso ni Dante. Ang kanyang anak, ang sarili niyang anak, sinaktan at pinahirapan sa ilalim ng kanyang sariling bubong at siya ay bulag. Kasunod nito, ang mga kopya ng mensahe mula sa lumang telepono ni Marikit, ang teleponong sinira niya, ang mga banta ng loan shark, ang mga utang, ang lahat ng plano ni Marikit na gamitin siya at ang kanyang kayamanan. At pagkatapos, ang huling mensahe. Siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam sa nangyari sa preno ng kotse niya. Aksidente lang ang alam ng lahat. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngayon ay puno na ng isang nakamamatay na katotohanan. Ang aksidente ni Laura. Ang pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi ito aksidente, si Marikit, ang kanyang mapapangasawa.
Ang babaeng buong puso niyang pinagkatiwalaan. Hindi lang niya sinaktan ang kanyang anak. Hindi lang siya nagplano na nakawin ang kanyang kayamanan. Posible rin na pinatay niya ang kanyang asawa. Ang headset ay nahulog mula sa kanyang tainga. Ang buong mundo ni Dante ay gumuho. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, ang kanyang pag-asa sa isang bagong simula. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang maruming laro. Ang galit, ang labis na galit sa sarili niya, sa kanyang pagkabulag, sa kanyang kahinaan. Pagkatapos, tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Ngunit ngayon ay mayroon ng liwanag na nagmumula sa kanyang kaluluwa, ang liwanag ng katotohanan. Nakita niya si Luningning na nakaupo pa rin roon, tahimik, nakatingin sa kanya. Lumapit siya kay Luningning. Ang kanyang mga tuhod ay tila lumambot. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga pulis at social worker, lumuhod si Dante sa harapan ni Luningning. Luningning, sabi niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng matinding pagsisisi. Patawad, patawad Ning, patawad sa lahat. Umiyak si Dante, hindi na luha ng pagkawala, kundi luha ng paghahanap. Paghahanap sa katotohanan, paghahanap sa kapatawaran. Sinabi mo sa akin ang lahat, sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Pero hindi ako nakinig. Pinili kong maging bulag. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan. Pinili kong saktan kayo. Patawad, Luningning. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Hinawakan ni Luningning ang kanyang kamay. Hindi siya tumawa. Hindi siya nagalit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit kasabay nito, isang pag-unawa. Sir Dante, mahina niyang sabi, ang mahalaga po ngayon ay si Amihan. Sa sandaling iyon, tila may nagsindi ng isang malaking ilaw sa kalooban ni Dante. Tama si Luningning. Hindi na siya pwedeng magpakalunod sa pagsisisi. Kailangan niyang lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Amihan. Para sa paghilom. Para sa katarungan. Ilang oras pa, nang dahan-dahang gumalaw si Amihan, napansin ni Dante ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Ami? Tawag niya, lumapit sa kama. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Nilingon niya si Dante. Daddy? Mahinang tawag niya. Niyakap ni Dante ang kanyang anak, buong pag-iingat. I'm here, anak. Daddy is here. Ngunit isang bagay ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Pagkatapos niyakap si Dante, tumingin si Amihan sa paligid ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pamilyar na mukha. Nasaan po si Yaya Ning? Mahinang tanong ng bata. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat ni Amihan ay dahan-dahang naghilom. Hindi lang ang pisikal na sugat sa kanyang ulo, kundi maging ang sugat sa kanyang murang puso. Ang balita tungkol sa ginawa ni Mariquit Villanueva ay kumalat na parang apoy. Siya ay kinasuhan hindi lang sa child abuse, kundi pati na rin sa kasong may kinalaman sa pagkamatay ni Ma'am Laura. Ang investigasyon ay patuloy pa rin, ngunit ang mga ebidensya mula sa lumang telepono niya, kahit nabasag, ay nagbigay ng malaking pahiwatig. Para kay Luningning, ang mga buwang iyon ay puno ng pagbabago. Hindi na siya isang kasambahay. Pagkatapos ng insidente, nanatili siya sa tabi ni Amihan sa ospital at nang tuluyang lumabas ang bata, kinupkop siya ng DSD, nagbigay ng pansamantalang tirahan at suporta. Ngunit araw-araw, dinadalaw niya si Amihan. Tinitiyak na ang bata ay may karamay. Isang araw, tumawag si Sir Dante. Hindi na ito ang Dante na nakilala niya, ang mayabang at bulag na amo. Ang boses nito sa telepono ay mababa, puno ng kapakumbabaan. Inimbitahan niya si Luningning sa isang bagong lugar, hindi na ang Villa Makiling. Ang malaking mansyon ay ipinagbili na ni Dante. Ang bawat sulok niyon ay naglalaman lamang ng masasamang alaala. Isang paalala
ng kanyang pagkabulag at ng pagdurusa ng kanyang anak. Ngayon, nakaupo si Luningning sa isang maluwag at simpleng hardin. Sa kanyang harapan, si Amihan ay abala sa pagguhit sa isang malaking bond paper. Ang mga kulay na ginagamit nito ay matingkad, masigla. Ang kanyang mga ngiti ay tunay. Bumalik na ang kislap sa kanyang mga mata. Yayaning, tingnan mo po. Masaya nitong sabi. Ipinapakita ang kanyang gawa. Isang larawan ng isang pamilya. Isang babae at isang lalaki, at sa pagitan nila, isang maliit na bata na may hawak na teddy bear. Lahat sila ay nakangiti. Napangiti si Luningning. Hinaplos niya ang buhok ni Amihan. Ang ganda naman, anak. Maya-maya pa, dumating si Dante. Ang kanyang buhok ay medyo humaba at may mga linya ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Hindi na rin niya isinusuot ang mga mamahaling suit. Ngayon, nakasuot lang siya ng isang simpleng polo shirt. Mukha siyang mas matanda, ngunit mas tahimik, mas totoo. Ning, bati niya, umupo sa tabi nila. Salamat sa pagdating. Okay lang po, Sir Dante, sagot ni Luningning. Hindi na Sir Dante, Ning, sabi niya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dante na lang, patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo, sa lahat ng masasakit na salita ko. Umiling si Luningning. Tapos na po yon, Dante. Ang importante po, ligtas na si Amihan. Tumango si Dante, tumingin kay Amihan na abala sa pagguhit. Salamat sa iyo, Ning. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya, sa amin. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sobre. May gusto sana akong ipakita sa iyo. Ibinigay niya kay Luningning ang mga dokumento. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Ito ay mga papeles mula sa korte, mga legal na papeles tungkol sa guardianship ni Amihan. Ang Villa Makiling ay naibenta na. Nakahanap kami ng mas maliit at mas payapang lugar dito sa Tagaytay. Dito na kami nakatira ni Amihan ngayon. Paliwanag ni Dante. Pero may naisip ako. Hindi lang ito para sa convenience, Ning. Ito ay para sa paghilom. Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ko hinihiling na bumalik ka bilang katulong, Ning. Hinihiling ko na manatili ka para tulungan akong palakihin si Ami. Bilang pamilya natin, natigilan si Luningning. Ang puso niya ay tila tumalon sa tuwa. Isang pamilya. Hindi niya inasahan ng ganito. Hindi siya humingi ng kapalit. Ang tanging gusto niya ay kaligtasan ni Amihan. Sa legal na paraan, gusto ko sanang ikaw ang maging guardian ni Amihan kasama ako. Patuloy ni Dante. Hindi lang basta nani. Hindi lang basta kasambahay. Bilang isang ina. Alam kong hindi mo pwedeng palitan si Laura at hindi ko rin iyon hinihingi. Ang hinihingi ko ay ang iyong pagmamahal, ang iyong lakas, ang iyong katapangan na protektahan si Amihan. Ang pagmamahal mo sa kanya ay mas malaki pa kaysa sa dugo. Tiningnan ni Luningning ang mga dokumento. Nakasulat doon ang kanyang pangalan, katabi ng pangalan ni Dante. At Amihan, lumapit si Amihan, yumakap sa kanyang yayaning. Yayaning, dito ka na lang po. Dito ka na lang po sa amin, forever. Niyakap ni Luningning si Amihan ng mahigpit. Napatingin siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Luha ng kaligayahan, luha ng pagtanggap. Salamat, Dante, mahina niyang sabi. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, lahat ng takot, lahat ng sakit ay tila naglaho. Pinalitan ng kapayapaan. Pinalitan ng pagmamahal. Umuwi na si Dante at Luningning kasama si Amihan. Ang kanilang bagong tahanan ay mas maliit kaysa sa Villa Makiling, ngunit puno ito ng init at pagmamahal, isang tunay na tahanan. Nang gabing iyon, sa paglubog ng araw, nakaupo silang tatlo sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Si Amihan
ay nasa gitna nila. Ang kanyang maliliit na kamay ay hawak ang kamay ni Luningning at ni Dante. Pinapanood nila ang mga kulay ng paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng orange, pula, at ginto. Tila isang pagpipinta ng pag-asa. Hindi ito isang pagtatapos ng kanilang kwento. Ito ay isang bagong simula. Isang simula kung saan ang pag-ibig, hindi ang takot, ang magiging gabay. Isang simula kung saan ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang nagbukas ng daan para sa tunay na paghilom at kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Luningning, Dante at Amihan. Isang kwento ng pagsubok, pagtuklas sa katotohanan, at ang simula ng isang bagong pag-asa. Maraming salamat po sa inyong paglalakbay. Kasama namin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong paglaan ng oras at puso upang pakinggan ang bawat salita, bawat hikbi, at bawat ngiti ng mga karakter na nabuhay sa ating imahinasyon. Bilang inyong manunulat, napakalalim ng naramdaman ko sa bawat yugto ng kanilang buhay. Hindi madali ang paglikha ng isang kwentong puno ng dilim, lalo na kung ang tema ay tungkol sa pamilya at pagtataksil. Ngunit ang pag-asa para sa pagbabago at paghilom ang laging nagsisilbing gabay sa aking mga kamay. Naway naiwan sa inyong puso ang mensahe ng tunay na pag-ibig na ito ay higit pa sa pisikal na anyo o sa mga matatamis na salita. Ito ay katapangan, ang pagpili ng tama sa gitna ng pagsubok at ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa kapwa, kundi pati na rin sa sarili. Naway naramdaman ninyo ang kahalagahan ng pagpapatawad, ng pagkilala sa kamalian, at ang kapangyarihan ng pag-asa na kahit gaano kalalim ang sugat, mayroong paghilom at bagong simula. Ang pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa mga pusong handang magmahal at magprotekta nang walang hinihinging kapalit. Lubos po kaming umaasa na naantig ang inyong mga puso at nakapulot kayo ng mga aral mula sa paglalakbay nina Luningning, Dante at Amihan. Napakahalaga po sa amin ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi po ninyo sa comment section ang inyong mga naiisip. Ang pinakapaborito ninyong bahagi, kung sino ang karakter na pinakanagpaiyak o nagpasaya sa inyo, at higit sa lahat, anong aral ang pinakatumatak sa inyong isipan. Maraming salamat po muli sa inyong oras at walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento dito sa ating channel.